Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Hello po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay Disyembre 1 na. Opo. December 1, 2024 at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 7:10 ng umaga. Alas 7:10 ng umaga at linggo po ngayon, linggo. At walang pasok. Medyo natanghalian tayo ngayon, alas 7:10 na. Nais ko lang po mag-vlog, mga kababayan, mga minamahal, patungkol dito sa gusto ko nang tapusin kasi itong people power na ito na i-discuss. Duterte people power failed miserably. Yan po. Pero sinabi ko na nung isang araw na walang mangyayari dyan. At ngayon uulitin ko na naman para maalisan na natin itong topic na ito. Duterte people power failed miserably. Yan nga dyan sa EDSA. Dyan sa EDSA Shrine. Ayan. Dyan sila kunyari na nag-people power. Ngayon ay tinalakay ko na bakit magpipil yan at binanggit ko yung mga ibang people power yung nasaksihan ko. Opo. At ngayon ay uulitin ko na naman para bibigyan ko ng diin. Bakit sinabi ko na noon pa na yung pangalawang araw ata na mag-people power sila dyan ay kako walang elements na para masustain yan. Opo. At ito nga ang reason ko po mga kababayan, mga minamahal, kasi nga po, ayan, binabasa ko lang, mga bayaran, ayan po, mga bayaran, yung mga tao dyan, ay didiretsahin ko na po hirelings will flee when they see dangers o danger comes. Ayan po tatakbo po yan pag nakita nila na alanganin na, hindi ba? Kasi nga, yung bayad sa kanila ay magpakita lang dyan. Pero kung nainitan yan, o naulanan yan, o naambunan yan, aalis yan. O kaya nakikita nila na huhulihin sila, o delikado ang buhay nila, ay aalis yan Hindi ba? Ganun lang po yan Yan po ang sinasabi ko, o yan ang opinyon ko, o yan po ang nilalakad ko. Kasi nga, nasa Biblia po yan hireling will flee when they see danger comes. Ayan po. At hindi po naman nagsisinungaling ang Biblia Hindi Hindi pwede magsinungaling ang Biblia kasi ang gumawa po sa atin ay Diyos. Alam niya ang natin, ang takbo ng pag-iisip natin ng mga tao, hindi ba? Alam niya ang pag-iisip ng mga tao. Kaya nga sinabi niya, hireling will flee when they see danger comes. Ayan po, hindi ba? Pinaradahan lang sila ng mga pulis, hindi ba? Ng mga truck ng pulis at saka yung siguro doon sila isasakay. Kung ayaw nilang umalis dyan, ay atras sila Ganun po yan. Pero uulitin ko lang po yung people power 1 po, kaya nag-succeed po yun. Yung mga tao mismo, gusto na talaga nila patalsikin si Marcos. At kahit na 7 araw dyan, doon sa EDSA 1, kahit na 7 araw doon, yung mga tao, pwede.
Naandun po ako, I was there, doon sa palibot ng Campo Aguinaldo at saka yung Campo Crame. Nagtatrabaho na ako doon sa kwan yan sa Nawasa o sa MWSS dyan sa UP Balara. Ay galing ako ng Las Piñas, tapos Alabang, tapos sa umaga dyan ako dumadaan ayan sa EDSA. O pagdating dyan sa EDSA ay hindi na makadaan ang ang bus. O nilalakad na lang namin yan. O sasakay na kami dito sa malapit sa SSS papunta ng Balara. O dyan na kami sumasakay sa yung Nipak Umart ata yan. Dyan, mayroon ng sasakyan dyan. Papunta na ng Balara. Pero yung bus hindi na makadaan dyan. Ngayon ay pagdating naman namin sa opisina ay yung bus naman namin ay sige, uwi na kayo. Sabing ganun. Kaya babalik ako ngayon dyan sa EDSA. O dyan na ako mag-standby hanggang gabi po yan. Opo. Kung hindi ako nagkamali, 3 araw ako dyan Opo. Kaya alam ko ang nangyayari dyan. Yung mga tao po, nagdala na ng mga kwan nila, mga tent o mga folding bed o mga upuan, doon na sila natutulog at nagre-relibo po. Palagay ko, nakikita ko yung iba, mga anak hinahatiran yung tatay ng pagkain o kaya nire-relibo. Ay kako hindi talo na kako si Marcos dito. Kasi nga iyan lang Cubao na yan ang daming tao diyan Ay yung manggagaling pa ng ng Pasig ay malapit din yung Pasig diyan At saka malapit din ang kahit na galing ka ng Santa Misa, pwede Ganun po ang nangyari diyan. Kako hindi na maaalis ang mga tao dito kasi nga may naghahatid na po ng pagkain Opo. At disiplinado. Kaya kako, kung may 1 milyon itong tao dito kako sa EDSA o dyan sa palibot ng Crame at saka yung Aguinaldo, ay hindi mababaklas kako ito. Ganun po ang nangyari. Dahil nga gusto na nila patalsikin talaga si Marcos. Naandun po yung burning desire nila. Yun ang wala ngayon dito sa people power ni Duterte. Walang burning desire. Opo. Yan po ang sinisir ko sa inyo. At pagkatapos doon naman kami pumunta na sa Malacanang. Nung kinukubkub na ang Malacanang. Yang people power na yan ay halos tumagal yan ng, kung hindi ako magkamali, 6 na araw din almost 1 week. Pero ang pinakahuli niyan, nung nag-transfer na yung mga tao dyan sa Mindula, dyan sa Malacanang. Yan po. Ganun din po. Burning desire din po. Kaya nag-standby kami doon ganun din ang nangyayari Yung mga pulis nakasibilyan na sila mga pulis. Tinatanong namin, ay saan ba kayo panig? Sabi namin ay simple kung sino ang kanya, kung sino ang yung katotohanan, sabi ng mga pulis o kung sino ang totoo. Ay kay Alfredo Rim sila Ganun po ang nangyari. May burning desire yung mga tao, kaya pumupunta sila dun. At hindi sila mabaklas. Kasi nga, may suporta sila yung pamilya nila. Nagkakaisa sila. Yan po ang naobserbahan ko. Opo. Iba pa yung naghahatid ng pagkain na naka pick up truck.
mayroon, mayayaman siguro kako ito at yun, pinapamigay doon sa mga tao. Pero iba pa rin yung nakikita ko na hinahatiran niya yung tatay niya. Nakita ko eh. O, o, o nagre-relibo sila. Siguro, dyan lang sila nakatira sa Cubao. Ganun po, yan po ang kulang ngayon dyan sa people power ni Duterte. Dyan sa EDSA. O kahit na dyan sa Liwasang Bonifacio. Yan ang kulang dyan. Kasi nga mga bayaran, hireling will flee when they see the danger comes. Ayan po. Ngayon, ito naman pong EDSA people power to. Uulitin ko lang po yan ay nagalit po ang mga tao dun sa mga senador. Opo, kasi nga ang mga senador ay nagkaisa, nanalo po sila sa butuhan eh. Nanalo sila not to open or to open the second envelope. Nanalo po ang not to open yung second envelope. Ay nagalit ang mga tao. Kasi nga ay bakit wala silang karapatan na pigilin ang mga ebidensya? Hindi ba? Anong karapatan nila? Ang karapatan lang po nila is to convict or to acquit Joseph Estrada. Hindi ba? Yun lang ang karapatan nila. Kung i-acquit nila yan, walang problema. Ay pero kung haharangin nila mga ebidensya, wala sila sa hulog nagalit po ang mga tao. Kasi sabi ni Davide ay the nay, sabi niya the no, sabi niya, have it. Sabi niya iyakan ng mga tao Kasi nga mga senador po sila bakit ayaw nilang makitang ebidensya? Ay wala pala ng ebidensya doon sa second envelope Hindi pala daming ebidensya, hindi ba? At nung hindi na masawata ang mga tao, 2 hours lang po Puno na ang EDSA 2 hours, kinakalampag na yang kwan Yang buong EDSA, naglabasa ng mga tao dyan. At 11 in the evening, 1 million na ang tao dyan sa EDSA. Dahil nga doon sa nakita nila na yung mga senador natin ay panggigipit. Ang tumawa nga si Kusiting ngumisi ay si Aquino Orita naman, si TC Aquino Orita ay parang nagjig o sumayaw. Ito naman si Francisco Tatad, napakayabang naman ito, si Tatad. Let us divide the house, sabi niya Naku kako, a house divided cannot stand. Pwede mong i-divide yan, pero may reason ka. Pero kung isusuppress mo yung mga ebidensya, ay wala sa hulog yan pumalag po ang mga tao doon. Pumalag talaga. Hindi na nakauwi sa mga bahay nila, yung mga senador na na-identify na maka-erap. Hindi na kasi pati doon sa mga subdivision ng bahay nila, binarikadahan na rin ng mga tao At hindi makagalaw po ang pulis at saka military sa buwisit ng mga tao. Pero ako, nung nakita ko po yun, na nag-iyakan na sa Senado yun namang iba, nagtawanan, ay nagkampi-kampihan na po Ayan, si Loren Legarda ay umiyak din yan At doon nadala po ang damdamin ng mga tao. Ay wala pala tayo maaasahan dyan, ay magkuhan na tayo. Inilagay nila ang batas sa kanilang kamay. Yan po ang nakita ko doon sa EDSA 2. EDSA People Power 2. Kaya napatalsik si IRAP. Yan po ang kulang ngayon dyan sa Duterte People Power. Walang ganong damdamin. Kasi pag mayroon kang damdamin na ganon, hindi ka nababayaran Pupunta ka talaga sa EDSA para iproklama yung nararamdaman mo na ay bakit ganyan mga senador kayo kwan nyo ang kwan ihuhold nyo ang mga ebidensya, hindi ba? Ihuhold nila ayaw nilang buksan pero bandang huli pumayag na si IRAP. O sige, buksan na, sabi ni IRAP, buksan na. Yung pangalawang araw ay wala na kasi hindi na makontrol
mayroon ng isang army ata na Brigadier General, Espinosa ata yon, sumakay sa tangke, galing ata ng Batangas o sa Batangas, tapos yun ang kauna-unahan na nag-depict yung Brigadier General na yan. Pero hindi ko na nalaman anong nangyari sa kanya. Nag-retire na rin. Hindi naging EFP chief, hindi po. Yung tao na yun ay media kasi di ba? Media nag-depict na, ayun na. Sumunod na sila Angulo Reyes. Pero ako, tinatansya ko po noong mga araw na yan, ay silakbo lang po ng tao yun Kung hindi sumuko sila Angulo Reyes o yung nagmatigas talaga si Irap, palagay ko ang mga tao huhupa din yun Opo, huhupa ay ang kaso naman nagkamali Inamin naman nila Cory Aquino at saka ni Cardinal Sin nagkamali sila na ipinalit nila si Gloria Macapagal Arroyo na lalong kurap. Opo, nagkamali sila, nagsisi sila. Ayan po Ngayon, itong People Power number 3 po, napakadugo po niyan. Noong nakakulong na si Irap, ay gustong pabagsakin naman si GMA, si Gloria Macapagal Arroyo. Napakadugo po niyan. At tumagal din po yan ng siguro mga 4 na araw din yan Opo, madugo po yan kasi may namatay po dyan sa Malacanang Manggaling sa People Power dyan sa EDSA, nagmarcha po yan. Pero marami talagang tao yan. Marami. Pero nga, ang namumonitor ko rin, may mga bayaran. May mga bayaran din. Mayroon din na walang ang bayad, pero ang binayaran siguro ay yung relihiyon nila, yung puno nila. Puno sa puno po yan nag-uusap pero hindi rin sila tumagal kasi nga after 3 days, hindi na rin sila makita Yun. Pero napakarami po niyan. Ay kasi nga relihiyon po yan At ina-assist ko, parang kamuntik na makuha. Kamuntik na mapabagsak din si Gloria Macapagal Arroyo noong mga panahon na yan. Yun, EDSA People Power 3. Opo. Pero ako ay, dahil namumonitor ko na may bayaran dyan kako, hindi naman, yung iba nga, hindi umabot ng Malacanang nagmarcha sila, hindi ba? Galing ng EDSA Shrine. Ay dadaan sila dyan ang dami lang dadaanan dyan, ay unti-unti nawawala na rin yung mga bayaran. Nawawala ay simple ay hirap din maglakad o kaya ay gutom na siguro, ay yung iba baka maliit lang ang bayad, hindi ba? Alis na sa pila yan. Alis na po yan. Gagawa na ng paraan yan para aalis na sa pila. Ganun po yan. Pero marami pa rin po ang umabot sa Malacanang. Opo. At yung nga sinasabi ko, kamuntik po yan, Kamuntik kasi marami ring sundalo na sumama Opo, marami rin pero hindi sila nagpa-identify. Pero maraming sumuporta. Ganon. Ayun po kinikwento ko lang po para maintindihan natin ano po itong People Power na ito. Kung wala yung burning desire, wala po yan. At yan ang nakikita ko na nangyayari dyan sa People Power ni Duterte. Walang mangyayari kako dyan. Noon pa sinabi ko na. Ngayon, natuto na po din ang mga kapulisan natin at mga sundalo. Kasi noon pa kay Cory, ang alam ko, 7 na kudita po yan na madudugo po yan. Madudugo po yan. Wala failure kasi nga walang suporta ng tao. Walang suporta po ng mga mamamayan.
Tandang-tanda ko yan, si Arturo Tolentino dyan sa Manila Hotel ata yan nagkudita sila dyan Wala din nangyari pero grabe din yun. Grabe, si Arturo Tolentino, siya daw ang, siya daw ang totoong presidente Sabi niya di ba? Kasi siya ang vice president po ni Marcos noon. Ay sila daw ang nanalo. Ay kung tumakas man daw si Marcos ay siya ang legal na presidente. Ay pero wala din kasi nga pinapanood lang po sila ng mga tao Pinapanood Marami siyang opisyal, general, mga military. Doon sila nagkampo sila doon sa Manila Hotel diyan sa Lunita. Ay ang kaso naman mas marami pang nanonood sa kanila mga miron. Ay wala din hindi ba? Mas marami pa ang mga mga media na gustong makuha ng scoop. Hindi ba? Walang mangyayari. Kasi nga walang suporta ng mga tao. At diyan po natuto na ang ating mga military. I-plus pa natin itong kudita ni grupo nila Trillanes, nila Kirubin, at saka kung sino pa yan. Na alam ko may 3 ito sila Trillanes na failure din talaga. Na kapag assemble sila, isa yung Oakwood Mutiny na assemble nila, pero nung nalaman po ng mga tao na ang iuupo nila ay si Irap ba naman ang iuupo? 3 hari Si Enrile at saka si Binay. Nangako ata si Binay na mayroong 1 milyon na tao. Ay ang daming tao po dyan sa Makati na magbabarikada. Ay ang mga tao po ay nung nalaman na 3 hari ang uupo ay wag na. Sabi nila, wag na. Sinisir ko lang po sa inyo kasi ako po ay mahilig po ako na tumingin ng mga ganyan Opo. Ay nung walang tao ay naging kawawa si Trillanes Hinawakan lang yung belt niya Kinuha na siya nung impi ata yun wala siyang magawa, hindi ba? Ay kasi nga walang suporta po ng tao Yung mga dala nilang bomba, wala yun At palagay ko, talagang natuto na talaga ang military. Nasira po ang mga karir nila Nasira. Dapat sana ay future general yan pero wala. Nasira dahil lang doon sa ganun. Nakipag-alyansa sila sa mga politiko. Ay ang politiko naman ay pag-alanganin na ay iiskapo na rin yan hindi ba? Yan po, iiskapo na rin yan. Yan mga politiko. Si Gringo kasama dun Pero, nung tinatanong yung kung si Gringo ba yun? Kasi nabultuhan po siya Patalikod. Siya, blue t-shirt. Siya ba yun? Ay sabi ng mga tinatanong ay, it seems, sabi niya, siya yan. Pero parang hindi siya. Ganun lang Hindi ba? Si Gringo ba yan? Ay it seems, sabi nila parang siya. Pero hindi siya. Ay ganun po ang mga, mga kwampo yan iniwan din sila sa iri. Ang alam ko si Enrile din ang kasangkot doon doon sa Oakwood Mutiny nga Ayan po ang sinisir ko po sa inyo. Natuto na po ang mga tao, natuto na rin lalo na ang mga sundalo. Hindi na po makikipag-alyansa dyan sa ganyan. Kasi nga, ay tumatakbo din yung mga leader, hindi ba? Lalo na mga politiko. Ipapangako nila na mayroong suporta ng tao, ay ang tao nag-iisip din Hindi ba? Nag-iisip din po ang tao Ayan po. Pero bago po ako magpatuloy ay hayaan nyo muna na batiin ko po muna itong mga nagpapasalamat po ako sa inyo, yung mga nanonood
o yung nagla-like o nagko-comment. Salamat po sa inyong panonood. Ito po sila, batch number 1 po ito kasi uno ngayon. Rosana Narumi ng Japan, Al Ulalya ng Bacoor, Pampanga. Salamat po sa inyong lahat. Libra Girl, Alex Sarmiento, Dolor Garcia ng Milano, Italy, Nana Antibi ng Bahrain, Will Utaib ng Laguna, Nelson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andre Deliver, Arnold Pernan ng Cebu, Larry Narbais, Josia Lan, Elinita Sklapler ng Germany. Salamat po sa inyong lahat. Bin Puno, Leti Peralta ng Mamburao, Occidental Mindoro, Maribel Baligat Culio, Querticu, Jonah M., Rinaldo Abintino, Mel Herrera ng Ibaston, Illinois, Ernesto Aborque, Pleasure E. Duarte, Hiasmin San Juan, Roman Di Paz, Mary Grace Santos, Pacbando, John Cabrera, Luwin Sigako, Ike Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Leni Bungat, Agripino C., Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumble D., Di Juana Duco, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Dimitrio Pascual, Solidad de Baculangan, Brenda Martin, CJ Torrio, Melchor Tolentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alendayo, Edelberto Infante, Boss Reyes, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya, Rupino Baldos, Betty Velasco, William Ilay, John D5, Victorino Ripran, Norman Nabatar, Bonifacio Avila, Danilo Magno, Carl Alman, Salvi Ibanez, Domos Ticton, Tibtib Mercado, Bernadette Francisco, Yoser P.O., Cyril Andres, Hermihenil Dogardi, Rubin Delpin, Mama Gina, Lens Somentak, Leonardo Asibis at saka si Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. Ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating suportahan at panoorin palagi. Ito po sila, si Michael Apasible Bulletin, Attorney Inso Recto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tuto Kaosing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isgira, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japan Tours, Divina Apostol, CG Pichay, Kapihan ni Art at Ago, Demjus Journey Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, Ka Waldi Carbonell at saka si Attorney Silo Magno. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila. Ako nga doon lang ako kumukuha sa kanila ng mga iba-vlog ko po dito Opo. Maraming magagaling pero hindi ako kumukuha kasi nga napansin ko parang bayaran sila. Opo. Pag napansin ko na parang bayaran, hindi ko na po nire-recommenda sa inyo. Hindi na. Kasi sa pananalita po mapapansin po natin O sige po at tayo ay tuloy-tuloy na Ito po ang verse na gusto kong i-share sa inyo na bakit sinasabi ko po sa inyo na yung mga bayaran ay tatakbo po yan kung nakita nila na alanganin na ang kanilang buhay o may danger na. Ito po, galing po ito kay Jesus Christ. Opo. The hired hand is not the shepherd. And the sheep are not his own. When he sees the wolf coming, he abandons the sheep and runs away. Then the wolf pounds on them and scatters the flocks. Ito po ang sinasabi ni Jesus Christ, hindi ba? Na yung mga bayaran o yung mga hireling ay hindi naman totoong sipag yan binabayaran lang yan, sabi niya. At yung sheep ay hindi naman sa kanya. Hindi ba? Binabayaran lang siya para magpastol o magbantay. When he sees the wolf coming, may mga wolf po kasi na sumisila, hindi ba? Na kumakain ng mga tupa, hindi ba? Ayan po, mga wolf, hindi ba?
o mga asong mga asong ligaw o asong gala. When they see the wolf coming, he abandons the sheep and runs away. Ayan po dito po nanggaling yan. Paulit-ulit po yan na sinasabi na hireling will flee when they see danger comes. Ayan po kaya ay hindi na dapat ikwan yan ipaliwanag ng maigi. Matthew 26:31. Then Jesus said to them, sa mga disipulo po ito, sinabihan niya mga disipulo nung gabi na bago siya ipako, hindi ba? Gabi ito, bago siya ipako, sinabihan niya po ang mga disipulo, you will all be scattered, sabi niya, each to its own. Sabi niya, tatakbo kayo, sabi niya. You will be scattered nga ang sabi niya and you will leave me alone, sabi niya, but I am not alone because the Father is with me, sabi niya. Noong gabi, bago siya ipako po ito. Ay ito, hindi naman mga bayaran ito pero tumakbo pa rin Ito mga disipulo niya hindi ba? Babasahin ko lang po para maintindihan po natin. Then Jesus said to them, this very night, sabi niya, you will all fall away on account of me. Magpupulasan sila, magtatakbuhan sila, o magtatago sila. For it is written, I will strike the shepherd, and the sheep of the flock will be scattered. Ayan po ang nakahula. Hindi ba? Ang sabi po ng Panginoon, I will strike the shepherd. Si Jesus Christ nga ang mabuting pastol ayun nga, ay hahagupitin, hindi ba? Ng latigo siguro, hindi ba? I will strike the shepherd and the sheep, yung mga alagad niya, yung mga disipulo niya, of the flocks, kinoconsider kasi sila na mga tupa sila, will be scattered. At yan na nga po ang nangyari. Hindi ba? Hindi po mga bayaran ito Kasama niya, pinapangaralan niya ito araw-araw. Kasama niya araw-araw ito sa pagkain, sa mga pangaral. Hindi ba? Pero noong nakita nila na in-strike yung shepherd, yung hinagupit na si Jesus Christ ay all of them go away. Ayan po. Ay kahit na nga matapang ka, hindi ba? Kung nakita mo na hindi na lumalaban ang puno mo, hindi ba? Ayaw lumaban o hinahagupit na, ay iiwas ka na rin, hindi ba? At isa po yan si Pedro na nangako na hindi ako sabi niya. Kahit anong mangyari, kahit mamatay ako, sabi ni Pedro, hindi ba? Ay sabi naman ni Jesus Christ ay bago tumilaok ang manok, sabi niya, sa umaga. Aywan ko kung alas 4 yan o bago tumilaok, you will deny me 3 times. At yun na nga po ang nangyari, hindi ba? Nung sinino siya nung 3 babae, hindi ba kanya kasama kanila? Hindi ko alam yan, sabi niya. Hindi ba namumukhaan kita parang kasama kanila? Hindi. Sabi niya, wala akong alam dyan, sabi niya. Pero nung sinabihan siya na yung pananalita mo kanya kasama kanila hindi maitago ng yung pananalita. Yung punto mo, sabing ganon. Ay saksi pa ang Diyos, sabi niya saksi ang langit, hindi ako kasama. Yun, hindi ba? Hindi raw siya kasama. Kaya nga, totoo they will be scattered. Hindi ba? Ay kasi nga hinahagupit na po si Jesus Christ na hindi lumaban. Ay pero kung lalaban siguro yon ay pwede. Hindi ba? Hindi ba? Pinungusan niya nga ang tainga Pinungusan ni Pedro ng tainga yung alagad ng sacerdote ata yan
yung kwan, siguro kwan yon, isinugo ng sacerdote na bantayan mo yan. Anong nangyayari dyan? Pinungusan ng tainga eh. Ibinalik lang eh, hindi ba? Kaya natakot din ito si kwan eh. Si Pedro, nung sinino siya nung babae, o nung mga babae. Kasi nga ay although na napagaling na yung tainga at wala nang ebidensya, ay pero pinungusan niya eh, hindi ba? Ayan po eh. Hindi ba? Matatakot po eh kahit na sino pag they see danger comes. Ayan po ang napili ko. Hindi bayaran ito ha, ay lalo na yung mga bayaran. Hindi ba? Kaunting init lang yan, aalis na yan sa pila eh. Hindi ba? Magutom lang yan eh, hahanap na yan ng magrarason na yan eh. Hindi ba? Ganun lang po yan. Yan po ang totoong buhay. Opo. Ako, natatawa lang ako, pero alam ko yan. Kasi umuupa din ako ng tao para maglinis ng ng bukid magtanim sa bukid, ganyan. Ay, siyempre, hindi naman nila ibibigay lahat ang pwersa nila eh, hindi ba? Ganun po yan. Maghakot ng palay, ganyan, ay ganun po John 7 po ito po ang sinasabi ko na kung wala doon sa puso mo na umaating ka dyan, wala yan. Kasi ang sabi po ni Jesus Christ, out of your belly flow rivers of living water. Dito ko po kinuha yan. Kung mayroong ka talagang burning desire na patalsikin yung isang namumuno, pwede yun. Burning desire po. Pero kung bayaran ka lang, ay hindi Inuulit ko nga magutom lang dyan, aalis na yan, hindi ba? Wala lang mataihan dyan, wala lang, ay simple, tatai din yan o kaya iihi din yan magkukumplain na yan hindi ba? Ganun Ito po ang kwento, hindi ba? Ang sabi po ni Jesus Christ, on the last day of the greatest day of the feast, kapistahan po ito. Kapistahan. Jesus stood up and called out in a loud voice. Tumayo siya sa gitna ng mga tao. Kapistahan po ito. Aywan ko kung sa plaza yan o Ang sabi niya, if anyone is thirsty, let him come to me and drink. Ayan po. Kung may na thirsty, ay yung nauuhaw. Punta kayo sa akin at uminom kayo. Pero ang sinasabi niya dito ay uhaw sa mga aral. Aral po ito ang sinasabi niya dito o yung katotohanan o sa justice, uhaw sila sa justice. Kasi nga, minamaltrato na sila ng mga Romans Yan po ang ibig sabihin yan. Justice kasi ang Panginoon Pero ito, aral ito, whoever believes in me, as the scripture have said, streams of living water will flow from within him. Sa iba, out of his belly will flow rivers of living water. Ayan po, yan po ang kulang sa kanila. Wala sa loob nila, kaya sila naandun. Ay tanungin mo nga yan, bakit sila naandun? Baka kung ano-ano ang sasabihin nila Yan po ang kaibahan. Wala sila nung streams of living water flowing out of their belly. Wala Wala silang pinaglalaban hindi ba? He was speaking about the Spirit whom those who believe in Him were later to receive, for the Spirit had not been given because Jesus had not yet been glorified. Ayan po. Diyan ko po kinuha. Kailangan may burning desire talaga na naandun sa kalooban mo o dun sa puso mo para hindi ka mabaklas dyan at yan ang nakita ko dun sa EDSA 1 at saka sa EDSA 2.
Ayan po. At kamuntik doon sa EDSA 3. Kamuntik po yun. Nagtagumpay yun. Yung EDSA 3. Opo. Nag-negotiate lang dyan. Opo. Yan po ang maisishare ko po sa inyo. Kulang. Kasi nga, wala yung yung kusang loob. Ang tawag natin sa Pilipino, yung kusang loob. Wala Kasi nga, mga bayaran. Ayan po. Ay sa bagay, ay malaki naman siguro ang pira na naipon ni Duterte para ibayad dyan. Opo. Pero nga, hindi mag-succeed yan. Hindi mag-succeed. Opo. At nga pala, idagdag ko ito ay patunay, makikita natin dito na wala si Sara ng 32 million. Wala. Wala po. Dinaya lang po nilang eleksyon. Kaya ganyan. Ay di sana kung may 32 million siya naandyan na yung 1 milyon Hindi ba? Dinaya lang po nilang eleksyon at yan po ang nilalakad ko dito. Opo, dinaya lang. Ako sure po ako dyan. Bilang isang engineer, alam ko po yan. Kasi nagtanong-tanong na po ako sa mga mga computer programming na mga engineer Opo. Ayan. Wala silang ganong buto. Wala po. Dinaya lang nila po ang eleksyon. Opo. Ay kaya nga siguro ay ganyan na nangyayari. Na sinasabi na po yan ni Kapir Silapid dati na baka mag-awa yan, baka magpatayan yan. Kasi nga ay alam nila na hindi ba? Alam nila sige po at hanggang dito na lang po at sana po sa ating pakikinig ay may natutunan po tayo at dalangin ko po na sana ay magkaroon tayo ng wisdom na nanggagaling po sa Panginoon. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.